you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, "Behold, I am sending my messenger ahead of you. He will prepare your way." A voice of one crying out in the desert, "Prepare the way of the Lord, make straight his paths." John the Baptist appeared in the desert, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. People of the whole Judean countryside and all the inhabitants of Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. John was clothed in camel's hair with a leather belt around his waist. He fed on locusts and wild honey, and this is what he proclaimed: "One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have baptized you with water. He will baptize you with the Holy Spirit." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise be Jesus and Mary, Now and and forever. forever. Amen. May buntag ka na tong tanan. Uy, may buntag. Habi na kong way tao. Nakulbaan po kong ako rausan rin magmisa. No? Ngayon, ani anak kita sa ikaduhang Domingo sa Advent season. No? Advent season, kay nagpaabot ta sa pag-abot sa atong Ginoo. Sa unang pagbasa, in the first reading, we have heard that the prophet Isaiah prophesied regarding sa pag-abot sa Messiah. And in fact, mauna ang gilong sa mga Jews, kay we know very well that they were being imprisoned, exiled dito sa Babylonia. Maulagi kay tungod mampud sa ilang sala. Mauna ang resulta kung ang tao mapalayo sa Ginoo na aginay consequence ang sin. And in fact, muna nagsuffer sila sa consequence. And yet, God still loved them and in fact, promised them na to send the Messiah, ang Savior. Niya, muna nga niingon si Prophet Isaiah, give comfort to my people, no? Tagay slag kalipay, tagay slag comfort sa ilang kinabuhi. Kay ngano, I will send my son, and you, a voice cries out in the desert, you will prepare the way of the Lord. So mo to ang longing, mo to ang first advent, no? The very first advent kay na waiting sila sa coming na Savior. O the same time sa gospel mo po na giingon ni Saint Mark, finally that promise, that prophecy was fulfilled. Natuman na. Ug niabot na ang katumanan, ug mao na niingon karon si Saint John sa gospel nga siya ang voice sa wilderness giving this message to prepare the way of the Lord. Unya siya mismo, as John said, "I'm not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals." So nagpaubos si San Juan na magbubunyag nga maoy nag-andam sa dala, nag-andam sa mga tao. Unya, unsa ang paagi sa pagpangandam is to prepare ourselves
to repent from our sins, to do penance, magpenitensya ug magampo, maglikay sa pagpakasala. Sumuni ang mensahe ni San Juan na magubunyag. Anso natuman niabot na nga atong Ginoo, naluwas na kita. He died on the cross for us. He had given us the sacraments, which are means, mga paagi na kita maluwas, instrumento sa atong kaluwasan. So therefore, unsa pa man atong gipaabot, well, natay ikaduha na Advent. Matud pa sa mga fathers of the church, just like, for example, St. John Chrysostom, he said that we are not only preaching one or the first coming, we are also preaching the second coming, na may ikaduhang pagbalik ni Kristo. So sa ato pa, nahanay na niya, nahatag na niya ang kaluwasan sa tanan. O kining kaluwasan para gyud sa tanan, for all of us. And for the many who wants to follow and to hear Christ's message. So, na-send off nawali na, pero isag dili pagud tanan, pero kinahanglan iwali tanan. So muna, ang atong napong gi-prepare, dili na ang pag-abot, ang pagkatao sa atong Ginoo, but ang iyang ikaduhang pagbalik, o kanarabang ikaduhang pagbalik, na ang justice. Ang first nga pag-anhi sa atong Ginoo, ang mercy sa Ginoo nga iyang gi-share sa tanan. Kay buot niyang maluwas ang tibuok kalibutan. Naghatag siyag kaluoy, grasya. Gihatagan kita niyag mga sakramento. Gisugo niya mga apostoles, panglakaw kamo, bunyagi sila, tudlui sila, aron dili sila mawala sa dalan nga angay nilang puy-an og sundan. Nya karon kita ang pangutana, nagsunod bakaha kita sa dalan na gihatag ni Kristo? Nituo ba kita sa kamatuoran nga gitudlo nato niya diha sa mga apostoles ug diha sa simbahan? Kaya na magisimbahan nga giingon si Kristo, o pinagi ni Pedro, tukuron ko ang akong simbahan, ug pinagi ni Ana ang tanang gahom sa pagpasaylo, sa pagpahawa ni Satanas, sa pagdaog batok sa mga kasakit ug kalisod, naana ninyo. Ug mao ni nga giwarningan ta ni St. Peter sa ikaduhang pagbasa, in the second reading in his second letter of St. Peter, that we ought to have, or to consider very well and not to forget, dili nato angay kalimtan nga ang usa ka adlaw sa Dios mura nag usa ka libo ka tuig nato, ug ang usa ka libo ka tuig nato usara na ka adlaw sa Dios. Meaning to say ba na ang Ginoo walay time frame. Dili na to may bawaan ang panahon ug adlaw sa Dios. In fact, gi-remind kita ni St. Peter that the day of the Lord will come like a thief. Kay tungod manggod karon daghan kayong balita sa time pagod ni sa mga apostles nga hapit na moabot ang Ginoo, hapit na ang katapusan sa kalibutan. But until now, naapata, buhi pa, wa pa matapos ang kalibutan. But, maulagi nag-iingon ni St. Peter, dili ta magpa-kumpiyansa. Dili yun ta magpa-kumpiyansa. Kay lagi, sama sa usakawatan, like the thief, the second coming of Christ will suddenly come. Maabot lang na wa ta makabantay. Nya inigabot ra ba na niya, tapos na ang kaluoy. Humana ang mercy sa Ginoo, kay gitagaan ang tag mercy ron. Nya ang mercy sa Ginoo, ang iyang kaluoy, is to help us to change our life. He is always giving us second chance to
to change our life, to get rid of our sins, and to turn back to God. Namubalik ta. Ang kaluoy sa Ginoo, gitagaan kitag higayon sa pagbag-o, sa pagsunod niya. Mabitaw na nga, kumahagba ta, mangumpisal ta na yun, dili na to dugay-dugayon. Kung magkamalisod ta, duol ta din sa simbahan. Kung nagkuwang tagkusog, duol tang Kristo. Naa sa balaang sakramento. Aron inigdawat nato sa komunyon, maubanan ta niya sa atong tibok kinabuhi, sa atong panaw dinhi sa kalibutan. Ang recommendation ng Gyud sa maong pagpangandam, unsay giingon ni St. Paul, nga aron makapangandam tagmaan, since everything is to be dissolved in this way, what sort of person ought you to be? Conducting yourselves in holiness and devotion. So sa ato pa, aron makapangandam mo, kinahanglan na kita magpakabalaan. Sumuni nga klase nga pangandam nga atong buhaton inigbalik sa atong Ginoo. The only problem is kay lagi ang mindset para man nato, wala pay Ginoo, di pa matapos ang kalibutan, okay pa ko, healthy pa ko, muna. Then unsay mahitabo nato, we misused our freedom. Kay tungod lagi sa kagawasan nato na dawat, muna nga sobra-sobra kiniat-kiat pod ang atong pagpuyo sa kinabuhi. One time natoy naghatag ko recollection no sa SJC dito sa Maasin, grade 8 man siguro to nga mga student no. Nya while I was giving the talk or the conference, nay usa ka bata na nangutana, "Father, why is it that our parents would always," English man. "Why is it that our parents will give us always that rule not to do this, not to do that?" Then I told him, "Well, that is the right thing to do, to discipline yourself." Then he said, "Well, no, Father, it seems that we don't have freedom. We are free, no, to do whatever we want because we are a child also. We can do whatever we want." So, okay, that's what you want. So, that is the true meaning of freedom? Yes, Father. Freedom means to do whatever you want, to do whatever I want. Not all those rules of the parents or teacher sometimes. Grabe kay siya kakuan ko. Magdugo man sa datong ilong ani, magtagbaw po tag in English ani pod. O sige, sundan ti kaan ang imong reasoning. Ang siyang giingnan. Okay. So, unsay meaning, what do you mean by freedom? He said, "Freedom, Father, is to do whatever I want. That makes me happy." Okay. So, may I ask you, do I have also a freedom? Na ba po ko'y freedom? You say, "Yes, Father, you have also a freedom." Okay. How about if now I want to kill you right now? Is it okay for you? Kadiba, ningon ka nga na ako'y kagawasan karon. Kung patyon ti ka karon, kay ganahan man kung patyon ti ka, okay ra na sa imuha. Is that the right way to use my freedom? Ingon din siya, dili pod, Pader. Oy. Siguro, Pader. Sumumaning nahitabo na to ron. Kanawar ko ng mga bata, freedom ilang gusto, di na magpabadlong. Unya, usa sa problema, di na masugo. Na ako'y gibuhat na, nagduwa ko na ako'y cellphone, tanaw-tanaw ko diri. Unya, kusog kay muyaw-yaw. Kusog kay mamilig pagkaon. Kanina po nga sudan. Kusog kay mula mo niya tapulan. Ano ba? This is the misuse of freedom. Nabuhato na to unsay ra atong gusto. No, it's wrong. And that is not holiness. That is living a very sinful life. So kinahanglan disiplina. Mao ni baya no mga parents. Kamusad ba? Kinahanglan makat-on mo disiplinahon ang mga bata. No? Ayaw ninyo ka okay ra pa taga kung aron mahilom tagaan lang pog cellphone. Unya unsa may ilang makat-unan sa cellphone.
Bisag unsa na labang makita di sa cellphone. Nya mo na karon tungod sa mindset na naay gihatag diha nga cellphone nga puro kasaba, unsa man ang kasaba sa kalibutan ng butang, mga muna ang imagination, ang intellectual capacity sa bata dili na mulihok, puro naman imagination, virtualize naman tanan, dili na mulihok na 1 plus 1 maglisod nag 1 plus 1 paunaon unsay angay buhaton, dali na mahadlok, mauwaw, or kung dili bakad mahadlok o mauwaw, proud pud kaayo, garbuso kaayo, kiat kaayo, kay lagi wala ma-disiplina. Mabay na giingon sa Book of Proverbs chapter 25 verse 19, no? Parents should learn to spank their children. Di man ka nang bunalan aron ma-disiplina. Dili po ingon nga bunalan hantod mamatay, lahi po na, no? Sayop man po na. They may feel the pain, but yet dili nila ma-feel ang kamatayon, but only to discipline themselves, rather than kung imong pasagdan nga sa katapusan sa ilang kinabuhi nga magdako sila basin ninon ikamatay nila, adto sila magantos sa kalayo sa impyerno, kinsa man ang responsibilidad sa mga ginikanan. So mo ni preparation nato ang pagkabalaan, ug unsa nang pagkabalaan, disiplina. Unsa nato pagdisiplina? Tantangon nato ang salaw. Mao baya gini ang tema karon sa pastoral sa atong diocese, no? Ang pag-ampo ug pagpenitensya uban ni Jesus ug ni Maria nga atong mahal nga patrona. Ampo nilamdagan tas Ginoo. When we pray, God enlighten us to do what we need to do and we must do, and to avoid what we must avoid. Then penance is the practical practice. Karon nga kaybaw nako nga mao ning sana, maningkamot nako nga disiplinaw na kung kagalingon nga dili na nako buhaton. Makakita ko didto sa musilingan nga nagsig tabi-tabi didto, ay nagmaritis na pud ag sugod, ay muli kay nako. O ana na. No, una mga barkada nako dito nag-inom, ay way klaro, muli kay na pud ko. So that is part of the discipline. Nga ikaw estudyante ka, kay baw ka nga na kay exam ugma, di na ka magduag email, tuon na ka, nya matug kag sayo. O part na sa discipline, part na sa pagpenitensya nimo. Saman buhaton nato, uy maglikay-likay ng part na sa disiplina sa atong batasan, sa atong kinaiya. And this is the second Sunday of Advent. We are challenged, are being exhorted, no? Giawhag ta, gitambagan ta karon sa pagpangandam. Ug unsa nang pagpangandam? Nga mabalaan ta, nga magampo ta. Nya unsa nang pagkabalaan? Magampo ta. Dili ta magkiniat, dili ta puro kalibutanon ang isuod sa atong hunahuna, kundi puro Diyos nun og may gugmaon sa pagtuman sa kababuton sa Diyos. Ikaduha, disiplina dayon. Kung kay bawta nga niya nang lugara, niya nang punduka sa katawhan, o niya ining buhata, o kani akong makita nga matanaw, kay balo ko nga makasala ko, akong likayan, mupalayo ko. Mauna ang pagpakabalaan. O muna atong hangyoon si Mama Mary nga sa maunta kita niya Immaculada. At least diha lang ba Immaculada, dili lang sa konsepsyon, kay siya ramang gid na gipanganak nga walay buling sa sala. Pero pwede tang ma-Immaculada, pwede tang mawalay sala kung kita musunod sa kinaiya ni Jesus ug ni Maria, ug dili ang atong kaugalingong pamatasan, pamaagi sa pagpuyo nining kalibutana. So atong hangyoon si Mama Mary, atong hangyoon atong Ginoo, aron gayud kita makaandam ining balik ni Jesus, dili kita mahamtang maabtan sa kasuko
sa Ginoo sa iyang hustisya, kundili iya hinuon kitang pasudlon sa iyang gingharian. Sa ngalan sa Anghan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.